Nagsasagawa ng tigil pasada ang ilang transport groups kasunod ng big-time oil price hike ngayong araw. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kailan ng tigil pasada at hanggang kailan ito magtatagal? Jiggy, bukas na nga magsisimula itong tigil pasada ng Grupong Manibela. Tatagal ito ng 2 araw o hanggang sa July 23 sa Thursday. At bukod sa libo-libo mga jeepney driver, kasama dito yung mga driver ng mga TNVS at pati na rin ang mga motorcycle taxi riders. Ang panawagan ng grupong ito ay mag-resign na raw itong si Energy Secretary Sharon Garin dahil sa tingin nila parang mas kampi pa ito sa mga oil companies. Kaya ang kawawa dito ay ang mga pobreng mga tsuper na halos wala na naiuwi matapos ang maghapong pagpasada. Ang grupong Piston din, Jiggy, ay plano ring magsagawa ng isang tigil pasada o ng strike pero hindi pa nila masabi kung kailan talaga nila ito gagawin. Pero kanina ay nagkaroon sila ng isang protest action, kilos protesta dyan sa harap ng isang gasoline station dyan sa East Avenue sa Quezon City. At ito nga ay para kondenahin yung napakataas na oil price hikes na nagsimula ngayong araw. At bukod dito, ang hiling din nila sa gobyerno ay basura na yung oil deregulation law, tanggalin na yung excise tax sa langis at pagbigyan na sana yung hiling nila, yung petition nila na magkaroon ng dagdag na 10 piso sa minimum fare sa jeepney. Pakinggan natin ang pahayag ng mga grupo. Yung na-outlet na piso na fare hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magsosona na po kayo. Ano po ang nire-report ninyo na naging solusyon dito sa problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Ang nawawalang kita ng ating mga driver ay halos 1,850 kada araw na dapat na ito yung take home, ito dapat yung naiuwi ng ating mga driver at nagagamit ng kanilang pamilya. Sa layunin na para gumanda yung buhay ng mga driver, kundi para maibsan o matugunan yung mas malaking halagang nawala sa kanya at para tuloy-tuloy tayong makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. At Gerard, dapat sana iutay-utayin yung pagtaas ng presyo pero kung sunod-sunod na araw, parang walang hinga din yung mga magpapagasolina. Tama, Jiggy, ang paliwanag nga ng Department of Energy, voluntaryo itong ginawa ng mga oil companies. At karamihan daw naman sa mga oil companies ay ginawa ngang utay-utay itong pagpapatupad ng oil price hikes. Kasi kung hindi nila gagawin yan, ngayong araw na ito itataas ng 10 pesos and 68 centavos ang kada litro ng diesel, 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. So ang ginawa nila, karamihan sa kanila ay 8 pesos yung pinatupad na price increase ngayon at dadagdagan na lang ito hanggang sa July 23 sa Thursday. Narito ang pahayag mula sa Energy Department. Fortunately, halos lahat ng major oil companies na nagbebenta dito sa ating retail level ay nag-respond naman doon sa request ng DOE, lalo na kay DOE Secretary namin na siyang nag-request talaga nito. At lahat naman sila ay nagkaroon ng staggered price increase implementation. At Gerard, anong aksyon ng DOE doon sa mga posibleng mang-hoard ng mga produktong petrolyo? Jiggy, nakabantay nga ang mga inspectors ng Department of Energy sa mga gasoline stations para masiguro nga na wala nag-hoarding o yung nag-iipit ng supply ng diesel o ng gasolina at ibebenta ito kapag mas mataas na yung presyo. So, ang maaaring maging multa dito ay multa na kailangan nilang bayaran o pwede silang magkaroon ng criminal liability. So, para sa mga motorista natin o sa mga consumer natin, kung may nakita kayong kakaiba sa mga gasoline station, pwede nyo rin isumbong yan doon sa eGov app. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.